Ito na ang pinakahinihintay ng lahat, ang review or comparison ng Adizero Evo SL sa mga anta na sapatos. So, mabilisan lang. Pag-usapan natin price. Magkano to? 8,000 ang Adizero Evo SL. Ang anta na G21 SE 3.0 for 750. Ito, nasa 3.5 bata. PG7 1.5. So, syempre, mahal yung Adidas. Layo. Doble. Doble siya. So, ngayon, yung price ba na yun is worth it ba siya? I think sa tamang tao, may price na worth it naman eh. Pero makikita mo naman sa quality niya na una mas magaang siya sa kanilang lahat. Ang laki pa nga nitong size na to eh. Diba? Hindi naman akin to eh, pero na-testing ko siya. Quality, mas maganda siya. Although sobrang nipis ng upper. Lockdown? Mahaba yung ano. Well, medyo. Kung medyo malayo yung sintasan niya eh. Anyways, hindi naman wala namang kinalaman sa quality yun. Yung tang, hindi siya masyadong padded. Sa collar, halos minimal din. Pero pagka tinapat mo naman sila, mararamdaman mo na mas mahal siya. Talaga namang parang meron siyang angas eh, may yabang. Na parang, uy, mukhang mahal yun ah. Pero sa totoo lang, hindi pa nga siya mahal katulad nung ibang talagang may carbon plated na eh. Mukha nga siyang carbon plated pero wala siya eh. Ano pa ba ang pwede natin pag-usapan? Sintas, mas maganda sintas nito, ang ganda. Ang nipis, tsaka mahaba, tsaka ang ganda hawakan, hindi siya naghihimulmul. Ito nga, pinalitan ko na yung mga sintas eh. Hindi ko sila gusto, maiksi. Tsaka, medyo masakit siya sa kamay, hindi siya makapit. Hindi siya maganda mag-lock. Tsaka ito gusto ko tong part na to. Ano ba tawag dito? Parang ano to eh. Ang tawag dito? Lace, may tawag dito eh. Parang hindi gumalaw yung tang. Ayun o, ilan yung sakop nyo? 4. Sa ano, ang lit-lit, ayun o. Maganda yung may ganyan mahaba na ganyan eh. Kalimutan ko yung tawag. Lace guide, parang ganun. Sa insole, pare-pareho lang naman silang kailangan mong palitan. Sa kanya, wala siyang arch support kahit ano. Sobrang nipis, sobrang flat, sobrang wala. So, mas maganda palitan yan. Talagang, ito nga, wala ng insole. Meron kasi akong nilalagay dyan eh. Traction. Maganda naman yung traction niya kahit wala siyang mga kahit ano eh. Ang ganda ng taki. Hindi pa naman to, wala pa namang signs of wear. Ito meron na to, pero makapit pa din yan. Parang pinagmamalaki kasi ni Anta na pwede siya sa basa eh. Pwede siya sa all conditions eh. Although tingnan mo pa, sa sobrang gaang nito, yung coverage niya mas maganda kung iisipin mo kaysa sa Anta, may mga space para sa foam. Ito medyo pareho. Meron siya ng puti-puti, kita mo. Material ng upper, syempre mas breathable to, butas-butas. Ito, halos wala nga to. Ito mas breathable to dito eh. Pero ito, mas hindi pinapasok ng tubig to. Ito ba pinapasok ng tubig? Na-try mo na? Mukhang papasukin to eh. Mukhang papasukin, pero yun nga. Tapos, sa pinaka-importanting part, yung foam. Yung painted foam. Yung nirereklamo ng madami, bakit daw nababakbak. Ganun talaga.
Ito wala tong paint. Hindi talaga mababakbak yan. Kung may paint yan, nabakbak na yan dyan somewhere. Tsaka, kung hindi maayos yung pagtakbo mo talaga, may irregularity, meron talaga dyan part na magugulpi na hindi dapat. So ngayon, sa feeling ng foam, mas modern, mas more technology si Light Strike Pro kaysa dito kay Lano. Mas basic sila sa pakiramdam. Pero, hindi para sa akin yung foam ng Evo SL. Maharot siya, mataas siya, na malambot, na mabilis bumalik, pero wala siyang stability. Hindi naman sa wala, pero compared dito sa dalawang to, sobrang likot niya. Hindi pwedeng magulo ka magtakbo dito, dapat ano ka na, medyo marunong ka na talaga. Hindi ko maisasuggest nga sa mga novice to, yung mga first time natatakbo. Talagang magkakaroon ka ng problema dito. Nagkamali lang ako ng landing konti, sumakit yung ankle ko. 'Di ba? Nanguryente eh. Kasi may mali. Sabihin, galing ako sa bike, tapos tumakbo ako dito, tapos wala akong, yung form ko hindi okay, medyo pagod. Talagang naramdaman ko siya eh, na humarot, talagang nag-wiggle siya eh. Tsaka, ano ba tawag dito? Ang lalim nung, paano ko ba i-compare? Yung, ano niya, may tawag dito eh. Ano tawag dito? Yung sway niya, yung tipping point niya. Ang la... Ang... Oo, hindi. Drop ito eh. Yung tipping point, meron tawag dyan eh. Yung aggressiveness siya mag-push forward. Yun eh. Maano siya. Aggressive siya. 4-foot siya. Pagka sa 4-foot ka, or mid-foot to 4-foot striker ka dito, na marunong ka na tumakbo, hindi ganun ka likot yung foam. Tsaka magagamit mo talaga siya. Na talagang ibibigay niya sa'yo yung nilalagay mo sa kanya. Meron siyang balik. Hindi katulad nito, ito mas meron to kaysa dito. Ito talaga pang daily to eh. Parang pang salulan talaga. Ito bumabalik to. Pero mas stable to, sobrang stable ng foam nito na kahit saan ka dyan pumalo, pwede ka niyang saluhin. Ito, halata naman nakaano na agad nakakant na nga agad siya. Para sa'yo para pagka nag-heel strike ka dyan, magpo-pronate kang ganyan, yun. Pero pagka heel striker ka na flat, na diretso, ito masisira mo tong part na to. So, sa akin, conclusion ko sa kanya, kung na-try ko siya sa store, silang tatlo, hindi si Adizero ang bibiling ko. Masyado siyang maharot. Hindi ako kampante, lalo na sa ngayon, na siya yung bibiling kong sapatos. Mas more on, dito pa rin nga ako PG7. Kasi yung width ito narrow talaga to Narrow to Ito wide, talagang komportable. PG7 pa din ako. Or kung maglalabas man ng wide na version nito, ito pipiliin ko Kaso wala pa So, yun lang.